Lahat tayo gustong yumaman, pero bakit parang lagi nauubos ang sweldo natin bago pa naman magtapos ang buwan? Nakakapagod talaga magtrabaho ng husto tapos wala namang natitira sa bulsa mo. Minsan iniisip natin, saan ba talaga napupunta ang pera ko? Kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga Pinoy ang nakakaranas ng financial struggles, pero hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. Kaya sa video na ito, bibigyan kita ng 8 tips para hindi maubos ang pera mo at mas magkaroon ka ng control sa iyong mga finances. Tara, simulan na natin! Una, huwag kang gumastos sa mga bagay na hindi mo kailangan. Simple lang ang tip na ito. Kung hindi mo kailangan, then huwag mong bilhin. Oo, madaling sabihin pero mahirap gawin, lalo na at tayo ay mga emotional creatures. Madalas ang mga desisyon natin sa pagbili ay dahil sa ating mga emosyon. Halimbawa, nakakita ka ng bagong sapatos sa sobrang ganda at gusto mong sumabay sa uso. Siyempre, bibilhin mo agad ito kahit meron pang 10 pares sa bahay mo. Pero bago ka bumili, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito? O ilang beses ko ba ito magagamit? At ilang oras sa trabaho ko ang kailangan ko para mabili ang bagay na ito? Ang pagiging impulsive buyer kasi ay isang dahilan kung bakit nauubos ang pera natin. Kaya bago ka mag-checkout sa online shop o mag-decide na bumili ng bagong gadget, isipin mo munang mabuti. Hindi naman kasi masama ang gumastos, pero dapat alam mo ang pagkakaiba ng needs at wants. Ang needs ay mga bagay na kailangan mo para mabuhay tulad ng pagkain, damit at bahay. Ang wants naman ay mga bagay na gusto mo lang pero hindi mo naman talaga kailangan. Tulad ng pagkakape sa labas o pag-upgrade ng bagong cellphone. Kaya next time bago ka gumastos, tanungin mo muna ang sarili mo kung worth it ba talaga ang gagastusan mo. Ang pangalawa, mag-ipon habang maaga pa. Kung gusto mo maging financially free, ang pag-iipon ang unang hakbang patungo sa financial freedom. Sabi nga nila, the early bird catches the worm. Kung magsisimula ka na mag-ipon habang bata ka pa, mas malaki ang chance mo na magkaroon ng magandang financial future. Pero paano ka nga ba makakaipon ng pera kung parang wala namang natitira sa sweldo mo? Ang sikreto dito ay disiplina. Hindi mo naman kailangang itabi lahat ng pera mo, pero dapat ay may portion ka para sa kita na napupunta sa savings mo. Ang isang effective na paraan ay ang 50-30-20 rule. Ang ibig sabihin, 50% ng iyong kita ay para sa mga needs tulad ng bills, pagkain o renta ng bahay. Ang 30% naman ay para sa mga wants tulad ng mga luho o gala. At ang 20% naman ay para sa savings at investments. Kung magagawa mo ito, sigurado may matitira sa sweldo mo kahit papano. Pero tandaan na hindi lang basta pag-iipon ang importante, dapat alam mo rin kung saan mo inilalagay ang pera mo. Pwede mong ilagay ito sa bangko, pero para sa akin, mas okay na ilagay mo ito sa mga digital banks na may mataas na interes o kaya naman sa mga low-risk investments. Ang importante ay may ipon ka o emergency fund din para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pangatlo, huwag kang magpa-impress sa ibang tao. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang naghihirap financially ay dahil na rin sa social pressure. Kadalasan, gusto natin magpa-impress sa ibang tao. Kaya gumagastos tayo na malaki para masabi na nakasabay tayo sa uso o social tayo. Halimbawa, nakita mo yung kaibigan mo na may bagong iPhone tapos biglang na feel mo na parang left out ka. Dahil dito, syempre bibili ka rin ng bagong iPhone kahit hindi mo naman talaga kailangan at okay pa naman yung luma. Pero tandaan mo, ang pera mo ay para sa iyo, hindi para sa ibang tao. Hindi mo kailangan gumastos para mapansin lang ng iba. Ang mga totoong kaibigan ay hindi ka nila huhusgahan base sa material na bagay na meron ka. Kaya next time bago ka gumastos, isipin mo muna, worth it ba talaga ito? Mas okay na maging praktikal kaysa magpakasosyal pero wala namang naitatabi. Ang pang-apat, huwag mong ipaalam sa lahat na may pera ka. Sa panahon ng social media, madali tayong matempt na ipagyabang ang mga bago nating biling gamit o yung pera na meron ka. Pero tandaan mo, hindi lahat na nakikita mo sa social media ay totoo. At mas importante pa, hindi mo kailangang ipaalam sa lahat na may pera ka. Bakit? Dahil kapag nalaman ng ibang tao na may pera ka, baka bigla ka na lang nilang lapitan para utangan. At kapag hindi mo sila napautang, baka sumama pa ang loob nila sa'yo at sabihan ka pa na madamot. Kaya ang mas maganda mong gawin ay maging low-key ka na lang. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang pera mo. Mas okay na yung discreet kaysa magyabang at magdulot lang ng problema sa iyo sa huli. Tandaan mo, ang pera mo ay para sa iyo at sa pamilya mo at hindi para ipamigay sa ibang tao. Ang panglima, huwag kang mag-invest kung hindi ka pa naman handang mag-risk. Maraming tao ang gusto mag-invest ngayon, pero hindi naman lahat ay handa sa risk na kasama nito. Oo, maganda mag-invest, pero dapat alam mo rin kung saan mo inilalagay ang pera mo. Huwag kang magpadala sa trends at sa mga sinasabi ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang mag-research at mag-decide kung ano ang best investment para sa iyo. Isa pa, huwag kang basta mag-invest sa lahat ng nakikita mong opportunity. Mas okay mag-focus ka sa isa o sa dalawang investment na alam mo na kaya mong i-manage. At higit sa lahat, huwag kang mag-i-invest ng pera na hindi mo kaya mawala sa iyo. Tandaan mo, ang investment ay palagi may kasamang risk. Kaya dapat tandaan mo ang mga posibilidad na malugi ka.
Ang pang-anim, bigyan mo ng trabaho ang pera mo. Sabi nga ni Kevin O'Leary ng Shark Tank, "Here's how I think about my money as soldiers. I send them out to war every day. I want them to take prisoners and come home so there's more of them." So ang ibig sabihin nito, dapat nagtatrabaho ang pera para sa'yo. Hindi ito kailangan nakatenga lang sa bangko. Pwede mong ilagay ang pera mo sa mga investments, negosyo, o kahit sa mga digital banks na may mataas na interes. Ang importante, dapat ay may multiple streams of income ka. Hindi mo kailangang umasa sa iyong sweldo lang. Pwede ka mag-start ng small business, mag-invest sa stocks, o kaya naman mag-freelance. Ang goal dito ay kumita ang pera mo kahit hindi ka nagtatrabaho. Kaya dapat habang bata ka pa, simulan mo nang palaguin ang pera mo. Ang pangpito, huwag kang gumastos para lang makalimot sa problema. Lahat tayo ay may mga araw na sobrang stressful at madalas ginagawa natin para makalimot sa problema ay gumagastos tayo. Ito ay tinatawag na retail therapy. Bumibili tayo ng mga bagay, pagkain o kaya naman ay nagiinom para lang maibsan ang stress natin. Pero tandaan mo, ang retail therapy ay temporary lang. Pagkatapos mong gumastos, babalik na uli ang problema mo at mas lalo ka pang mababaon sa utang kung wala kang pera o inutang mo lang yung pinanggastos mo. Kaya next time na ma-stress ka, subukan mong gumawa na lang ng ibang bagay na libre pero makakapagpasaya sa'yo. Pwede ka magbasa ng libro, mag-exercise o kaya naman manood ng mga motivational videos. Mas makakabuti ito para sa'yo kaysa naman gumastos ka ng pera na wala naman talagang long-term benefit. Ang pangwalo, magkaroon ng passive income. Ang passive income ay isang pinakamabisang paraan para di ka maubusan ng pera. Ito ay ang kita na hindi mo kailangang paghirapan araw-araw. Tuloy-tuloy lang ang kita nito kahit natutulog ka o nakabakasyon. Pwede ka magkaroon ng passive income sa iba't ibang paraan tulad ng pag-i-invest sa rental properties, dividend stocks o pagbebenta ng mga digital products tulad ng e-books o online courses. Pwede ka rin kumita sa affiliate marketing sa pamamagitan ng pag-share ng mga products online at mag-start ng YouTube channel o kaya mga vlog na kumikita ng ads at sponsorships. Hindi mo naman kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Pwede kang mag-umpisa kahit maliit na investment lamang tulad ng mga mutual funds o pagbenta ng mga digital products. Ang passive income ay hindi lang basta kita, kundi peace of mind na kahit hindi ka magtrabaho ay may papasok na pera pa rin sa bank account mo. Tandaan na hindi mo kaya magtrabaho habang buhay, kaya napaka-importante talaga na magsimula ka ng passive income. Simulan mo na ngayon para naman mas secure ang future mo. At ayan ang 8 tips para hindi maubos ang pera mo. Sana makatulong ito para sa'yo para mas ma-manage mo ng tama ang finances mo. Tandaan, ang pera ay hindi lang para gastusin, kundi para palaguin. Kaya simulan mo na mag-ipon, mag-invest at maging matalino sa paghawak ng pera mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-share sa mga kaibigan mo. Baka sakali makatulong din sa kanila. Ikaw ba, ano pa mga tips na pwede mong i-share sa amin para di maubusan ng pera? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivational business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.